Nakatakda ang pelikula sa Northern Great Plains noong unang bahagi ng ika-18 siglo. Ito ang panahon kung kailan ang mga European settler ay nakolonya na ang karamihan sa mga bahagi ng bansa. Ninakawan nila ang mga mapagkukunan, pinatay ang mga lokal na katutubo at sinira ang mga kagubatan upang magtayo ng mga lungsod. Sa simula, nakita namin ang isang batang babae na Comanche na si Nero na mahilig manghuli. Mayroon siyang isang sinanay na aso na nagngangalang Siri na mukhang napakatapat sa kanya. Isang umaga sa kagubatan, nagsasanay si Nero gamit ang kanyang palakol nang mapansin niya ang isang osa. Nagpasya siyang tugisin ito, ngunit isang malakas na kulog ang naging dahilan upang tumakas ang osa. Hindi payag na sumuko, hinabol ni Nero at ng kanyang aso ang osa ng buong lakas, ngunit hindi pa rin sila nagtagumpay sa paghuli nito. Sa panahon ng proseso, ang buntot ni Siri ay nasabit sa isang bitag ng oso, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Sa kabutihang palad, mabilis na dumating si Nero upang iligtas siya. Kapag napalaya na niya si Siri mula sa bitag, nilagyan din niya ng natural na gamot ang buntot nito. Pagkatapos nito, naghahanda na ang dalawa sa pag-uwi, ngunit sa sandaling iyon, nakarinig sila ng malakas na ingay na nagmumula sa langit. Agad na nagpunta si Nero upang mag-imbestiga, at nang makarating siya sa isang kalapit na bangin, nakita niya ang isang malaking alien na barko na lumilipad sa mga ulap. Sa sumunod na eksena, nakita ni Nero ang kanyang kapatid, na si Toby, na isang mahusay na mangangaso. Sa katunayan, siya ay itinuturing na pinakamabangis na manlalaban sa buong tribo. Sa tuwing pupunta sila para sa isang malaking pamamaril, si Toby ang nangunguna sa kanila. Ibinahagi ni Nero sa kanya na nakakita siya ng Thunderbird sa langit kanina. Ipinahayag din niya na handa siyang samahan siya sa paparating na pamamaril. Gayunpaman, hindi naniniwala si Toby na siya ay handa, at sinabing ito ay mapanganib. Kasunod nito, bumalik si Nero sa kanyang ina at tinulungan siya sa paghahanda ng ilang gamot. Habang hinahasa niya ang kanyang palakol, nagtatanong ang kanyang ina kung bakit gusto niyang manghuli. Sumagot si Nero na siya ay kasing galing ng iba, dahil mas ginagamit niya ang kanyang katalinuhan kaysa sa pisikal. Gayunpaman, kahit ang kanyang ina ay naniniwala na hindi siya maaaring manghuli. Ito ay nagpapatunay na hindi iniisip ng mga taga-Comanche na ang kanilang mga kababaihan ay may kakayahang manghuli tulad ng kanilang mga katapat na lalaki. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Toby na may dalang ibon na hinuli para sa pagkain, ngunit mukhang hindi nasisiyahan si Nero dito. Sa kabilang banda, isang mapanganib na mukhang mandaragit ang tumalon palabas ng spaceship. Mayroon siyang napakahusay na sandata sa kanya, tulad ng mga laser, thermal vision, at ang kakayahang maging invisible. Upang bigyan kami ng maikling demo ng kanyang mga kakayahan, ang mandaragit ay naglalakad sa kagubatan at walang kahirap-hirap na pumatay ng isang higanteng ahas. Sa ibang lugar, habang nag-iipon ng mga halamang gamot para sa mga gamot, napansin ni Nero ang mga lalaki na papunta sa gubat upang pumatay ng isang leon. Nang malaman niya na nahuli ng leon ang isa sa kanilang mga tauhan na nagngangalang Puhi, nagpasya siyang sumama sa kanila. Gaya ng inaasahan, tumanggi ang mga lalaki na sumama sa kanya, ngunit nang matiyak ni Toby na makakatulong siya sa paggamot sa mga sugatan, pumayag sila. Hindi nagtagal, nagsimula ang paghahanap at ginabayan ni Nero ang lahat gamit ang kanyang tinatawag na intelligent brain. Gumala sila ng ilang oras at sa huli ay nahanap nila si Puhi, na nasa isang brutal na estado. Kagad siyang binigyan ni Nero ng mga gamot at halamang gamot na nagligtas sa kanyang buhay. Pagkatapos ng matagumpay na rescue mission, naghahanda ang lahat na umalis, ngunit si Toby ay naninindigan sa pangangaso sa mabangis na leon. Kaya, inutusan niya ang ibang mga lalaki na buhatin si Puhi pabalik sa kanilang kampo habang hinahabol niya ang leon. Gayunpaman, si Nero ay medyo may pag-aalinlangan dahil karaniwang tinatapos ng mga leon ang kanilang biktima kaagad. Kaya, hiniling niyang sumama sa kanya, ngunit tumanggi si Toby. Sa pagbabalik, natuklasan ni Nero ang patay at tinupok na ahas pati na rin ang bakas ng paa ng mandaragit. Ang ibang mga lalaki ay naniniwala na ang bakas ng paa ay yaong sa isang malaking oso, ngunit si Nero ay nalilito dahil hindi pa niya nakita ang isa sa laki nito dati. Kaya naman, nagpasya siyang bumalik sa Toby at bigyan ng babala ang tungkol dito. Sumama rin sa kanya ang isang miyembro ng kanilang kampo na nagngangalang Paka. Di nagtagal, nakilala niya si Toby at sinabi sa kanya ang lahat, ngunit naniniwala rin siya na isa itong oso. Kasunod nito, silang tatlo ay nagsimulang manghuli ng leon. Iminumungkahi ni Nero na maglagay ng pain at kumuha ng posisyon sa isang puno upang epektibong atakehin ang leon. Pagkaraan ng ilang sandali, siya kasama si Paka ay umakyat sa isang puno, habang inilalagay ni Toby ang pain at nagtatago sa likod ng ilang palumpong. Gumagana ang plano at dumating ang leon sa pinangyarihan. Ngunit imbes na sundan ang pain, lumundag ito patungo sa dalawa. Sa una, pinatay ng leon si Paka, at dahan-daang nagsimulang lumipat patungo kay Nero.
Ang huli ay may hawak na sibat, kumpiyansa na kaya niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit sa sandaling iyon, napansin niya ang mandaragit. Ito ay nakakagambala sa kanya sa ilang sandali na nagpapahintulot sa leon ng sapat na oras upang hampasin siya at itumba siya sa lupa. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Nero at natagpuan ang kanyang sarili sa kanyang kampo sa nayon. Iniligtas pala siya ng kanyang kapatid mula sa leon at iniuwi sa bahay. Samantala, dumating din si Toby na may ulo ng leon. Ipinagmamalaki siya ng lahat ng mga taga-nayon kaya itinaas siya ng mga matatanda sa posisyon ng pinuno ng digmaan. Gayunpaman, nananatiling kumbinsido si Nero na may iba pa sa kagubatan at nais na bumalik. Sinabi niya kay Toby ang tungkol dito, ngunit pinaalis siya ng huli na nagsasabi na hindi pa siya handang manghuli. Dahil walang naniniwala sa kanya, nagpa siya si Nero na kunin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Kinaumagahan siya, kasama ang kanyang aso, ay nagtungo sa kagubatan upang mag-imbestiga. Doon, gumawa siya ng lubad mula sa mga balat ng kahoy, itinali ito sa kanyang palakol, at ginagamit ito bilang isang boomerang. Sa tulong nito, nagagawa niyang manghuli ng kuneho, na niluluto niya sa kagubatan at kumakain kasama si Seri. Samantala, ang mandaragit ay nanunood ng isang lobo, na malapit ng sumunggab sa isang maliit na hayop. Sa sandaling mahuli ng lobo ang biktima nito, sinasalakay at pinapatay ito ng mandaragit. Sa kabilang banda, patuloy na gumagalaw si Nero sa paghahanap ng mga pahiwatig tungkol sa mandaragit. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating siya sa isang lokasyon kung saan natuklasan niya ang ilang patay na kalabaw na pinunit ang kanilang mga balat. Nagulat at naguguluhan si Nero kung sino ang maaaring gumawa nito, dahil ang mga kalabaw ay itinuturing na mga simbolo ng karangalan at pagkabukas palad sa kanilang kultura. Sa tabi ng mga katawan, natuklasan niya ang isang tabako, ngunit hindi alam ni Nero kung ano ito. Matapos gawin ang kanyang pagsisiyasat, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay hanggang sa mahulog siya sa isang latian. Ang masaklap pa, ito pala ay kumunoy. Dahan-daang nalulunod si Nero sa loob, at tila mamamatay siya sa hininga. Ngunit sa kabutihang palad, nasa kanya pa rin ang kanyang palakol na boomerang. Gamit ito, kahit papaano ay nailigtas niya ang sarili. Pagkatapos ay tumungo si Nero sa malapit na ilog upang linisin ang sarili. Samantala, nakikita natin ang maninila na napansin ang parehong tabako. Sa susunod na eksena, natuklasan ni Nero ang isang malaking oso na lumalamon sa biktima nito. Karaniwan, kahit na ang pinakamatapang na taga-nayon ay tataka sa halimaw, ngunit may punto si Nero na patunayan. Gusto niya itong patayin at dalhin ang ulo nito sa nayon bilang isang tropeo. Sa kasamaang palad, sa huling segundo, nabali ang kanyang busog, at napansin siya ng oso. Ngayon, sa pagliko ng mga mesa, tumakbo si Nero para sa kanyang buhay at kalaunan ay nagtatago sa ilalim ng isang beaver dam. Gayunpaman, ang oso, gamit ang kanyang hindi kapani-paniwalang pangamoy, ay sinusubaybayan siya. Lalamunin na sana siya nito nang biglang dumating ang mandaragit sa pinangyarihan at inatake ito. Ang dalawang halimaw pagkatapos ay nag-away ngunit ang oso ay naalis sa loob ng ilang segundo. Nang masaksihan ito, nagulat si Nero, at agad siyang lumangoy para iligtas ang sarili. Napansin siya ng mandaragit, ngunit hindi gumanti, na naniniwalang hindi siya banta sa kanya. Kasunod nito, dumating si Nero sa dalampasigan, kung saan nilapitan siya ng ilang lalaki mula sa kanyang nayon. Pagkatapos niyang mawala, inutusan ni Toby ang kanyang mga tauhan na hanapin siya. Galit na ipinaliwanag ni Nero sa kanila ang kanyang nakita ngunit walang naniniwala sa kanya. Sa halip, hiniling nila sa kanya na bumalik sa kampo. Nang tumanggi si Nero, hinuli nila siya at itinali. Samantala, lumilitaw na pinapanood sila ng mandaragit mula sa malapit. Gamit ang kanyang advanced na teknolohiya, minarkahan niya ang kanilang mga armas. Di nagtagal, narinig ng mga tribesmen ang dagendong ng mandaragit at napansin ang ilang paggalaw sa mga palumpong. Sa takot, pamwesto sila, at ang isa sa kanila ay nagpaputok ng palaso sa bush. Pagkatapos, dahan-dahan siyang sumulong upang mag-imbestiga para lamang matuklasan na ito ay isang kuneho lamang. Binuksan nito ang lahat ng lalaki, at pinagtatawanan nila ang takot ni Nero. Ngunit sa sandaling iyon, 3 laser ang tumuturo sa katawan ng lalaki, na sinundan ng mga metal na arrow, na agad siyang pinatay. Dahil dito, sinimulan ng iba pang mga lalaki ang pagbaril ng kanilang mga arrow sa random na direksyon, at ang isa sa kanila ay tumama sa mandaragit at inilantad ang kanyang tunay na sarili. Agad na sinimulan ng mga lalaki ang pag-atake sa kanyang ngunit ang nakamamatay na dayuhan ay napakalakas na walang kahirap-hirap niyang pinatay ang mga lalaki ng sunod-sunod. Habang nagpapatuloy ang laban, kahit papaano ay napalaya ni Nero ang sarili at nakatakas mula roon. Sa kasamaang palad, pinapatay ng mandaragit ang lahat ng lalaki at sinimulang tugisin siya. Sinubukan ni Nero na mawala siya sa kakahuyan, ngunit nahuli siya sa isang bitag ng oso.
Hindi nagtagal nilapitan siya ng mandaragit, tila tatapusin siya. Gayunpaman, nang makita siyang nahihirapan at nasasaktan, tumigil siya. Dahil dito, napagtanto ni Nero na ang mandaragit ay hindi umaatake ng pain o walang armas. Kasabay nito, dumating ang ilang French hunters na may dalang baril, pinatumba si Nero, at kinidnap siya. Sa susunod na eksena, nagkamalay siya at natagpuan ang kanyang sarili na nakulong sa loob ng isang kahoy na hawla. Pagkatapos ay napansin niya ang isang lalaki na humihit-hit ng tabako at nalaman na siya ang pumatay sa mga kalabaw kanina. Sa sandaling iyon, isang tagasalin ang lumapit sa kanya at nagtanong kung ano ang alam niya tungkol sa mandaragit. Nang hindi sumagot si Nero, isiniwalat nila ang isa pang hostage na walang iba kundi si Toby. Nagulat si Nero nang makita siya doon, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Hindi nagtagal, dinala ang magkapatid sa kagubatan kung saan sila ay itinali bilang pain para manghuli ng invisible alien. Natarante si Toby, ngunit tiniyak sa kanya ni Nero na ang mandaragit ay hindi umaatake sa mga walang pagtatanggol na nilalang. Hindi nakakagulat, ang parehong bagay ay nangyayari. Ang mandaragit ay dahan-daang lumapit sa mga lalaki mula sa likuran at sinimulan silang patayin isa-isa. Habang nagpapatuloy ang massacre, pinalaya ng magkapatid ang kanilang sarili. Nagpunta si Toby upang maghanap ng kabayo para sa kanyang sarili, habang si Nero ay pumunta sa kampo ng mga mangangaso ng Pransya kung saan ang kanyang aso, na si Siri, ay nandoon. Sa pag-abot, pinupunasan niya ang natitirang mga mangangaso gamit ang kanyang mga kahangahangang galaw. Ngunit bago siya umalis kasama ang kanyang aso, nilapitan siya ng tagasalin. Naputol na ang paa niya kaya naman humingi siya ng gamot. Bilang kapalit, nag-aalok siya na turuan siya kung paano gumamit ng baril. Pumayag si Nero at binigyan siya ng gamot na nagpapababa ng temperatura ng kanyang katawan. Habang natututo siyang gumamit ng baril, narinig nila ang nakakatakot na dagindong ng mandaragit. Kaya naman, agad na nagtago si Nero sa likod ng isang puno habang ang tagapagsalin ay nagpapanggap na patay na. Nakapagtataka, hindi mahanap ng mandaragit ang tagasalin dahil sa mababang temperatura ng kanyang katawan. Dahil dito, napagtanto ni Nero na siya ay may kahinaan kung tutuusin. Ngunit pinupuna ng mandaragit ang pambihirang kahinaang ito gamit ang kanyang katalinuhan. Isa-isa niyang tinatapakan ang lahat ng mga bangkay, karamihan sa kanila ay hindi tumutugon, ngunit kapag turn na ng tagapagsalin, siya ay sumisigaw sa sakit. Napagtatanto na ang tao ay nagpapanggap lamang na patay, pinatay siya ng mandaragit sa isang iglap. Pagkatapos nito, nakita niya si Siri at itinoon ang kanyang laser dito. Gayunpaman, nang siya ay magbaril, dumating si Toby nang wala saan at inatake ang ulo ng mandaragit na naging sanhi ng pagkalaglag ng kanyang helmet. Bilang resulta, ang laser, na nasa helmet, ay tumuturo at bumaril sa puno kaysa, nang makita ito, napagtanto ni Nero na ang metal arrow ay sumusunod sa mga laser point kaysa sa lokasyon ng kaaway. Sa oras na makuha ng mandaragit ang kanyang helmet, inatake siya ni Toby. Nakapagtataka, ang tribesman ay sumama sa kanya, at nakakakuha pa ng ilang kahangahangang mga tira. Iniinis nito ang mandaragit kaya sa wakas ay naging invisible na siya. Pagkalipas ng ilang segundo, nahuli niya si Toby at sinaksak siya mula sa likod, na walang awang pinatay. Pinapanood ito ni Nero sa harap mismo ng kanyang mga mata, ngunit wala siyang oras upang magdalamhati. Agad siyang tumakas kasama ang kanyang aso. Kinaumagahan, nakita niya ang isa sa mga nakaligtas na mangangaso na Pranses sa kabila ng ilog at dinakip siya. Pinutol niya ang kanyang binti, pinipigilan siyang tumakas at ginagamit siya bilang pain. Pagkatapos ay umiinom siya ng gamot na nagpapababa ng temperatura ng kanyang katawan at ginagawang imposibleng maramdaman siya ng mandaragit. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang mandaragit ayon sa plano at sinubukang habulin ang taong nag-set up ng pain. Ngunit tulad ng inaasahan, hindi niya mahanap si Nero. Bigla niya itong binaril sa ulo mula sa likod, kinuha ang helmet nito, at tumakbo palayo. Kasunod nito, inilalagay niya ang helmet sa paraang may direkta ang laser sa maninila. Hindi nagtagal, dumating siya, at tumalon si Nero sa kanya at nagsimulang mag-tussling. Nagawa niyang putulin ang kamay nito gamit ang sariling sandata. Sumunod, siya, kasama ang tulong ni Siri, ay itinali ang mandaragit sa isang lubad at kinaladkad ito sa latian. Alinsunod sa plano, itinutok niya ang kanyang mga metal na arrow kay Nero, na hindi nakakalimutan na ang laser ay nakatutok sa kanyang sarili. Kapag siya ay bumaril, ang mga metal na arrow ay tumagos sa kanyang sariling ulo, sa wakas ay pinapatay siya. Sa huling eksena, bumalik si Nero sa kanyang nayon kasama ang ulo ng mandaragit na ipinagmamalaki siya ng lahat. Pagkatapos ay idineklara siya bilang bagong pinuno ng digmaan, isang bagay na lagi niyang pinapangarap. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo ang aming video, please subscribe sa aming channel. Maraming salamat po.